Ang tanong sa atin ay kailan daw ba makakauwi yung kanilang baby sa NICU dahil lumalaki na yung gastos. Siyempre, arawan ano, yung charging. So, iba-iba po yung sagot dyan kasi iba-iba rin ang outcome or expectation ng inyong baby. Pero para ma-simplify natin, ito yung generally na binabantayan namin bago ma-clear ang inyong baby for discharge. So, syempre, unang-una, maririnig nyo dapat clinically stable ang inyong baby. Mahirap kasing pauwiin yung bata na nangangailangan pa ng oxygen or any kind of respiratory support. Dahil kung isipin ninyo, kapag may nangyari doon sa bata sa bahay while on oxygen, delikado po, delikado. So, karamihan po ng mga preterm babies, dapat off sila ng oxygen support as much as possible bago namin pauwiin. Pangalawa, maririnig ninyo yung episodes ng apnea or bradycardia. Bakit daw bagsak yung oxygen at bakit bumababa pa yung heart rate ng inyong baby. Yung apnea po, ito po yung temporary na tumitigil ng paghinga yung baby. So, meron po tayong guideline dyan. At karamihan ng mga preterm babies, meron silang apnea kaya binibigyan ng gamot na caffeine. Ngayon, hindi pa uuwiin yung bata kapag may episodes pa ng apnea and bradycardia dahil, again, delikado nga po ito na mangyari sa bahay ninyo. So, kung ang baby ay nasa NICU pa at meron pang episodes ng apnea, at least dito po ay maaagapan natin yan. Pwede nating bigyan ng oxygen or any kind of respiratory support or i-assess ng doktor ninyo kung ano ba yung cause ng apnea or pagtigil ng paghinga ng baby. So, yan po yung pangalawa. Ang pangatlo, dapat yung baby ninyo ay marunong nang kumain by mouth. So, marami po mga preterm babies talaga na kailangan nila ng panahon. They need time to learn how to eat. So, usually po, mas successful yung oral feedings kapag ang bata ay 33 weeks and higher. Yung mga bata na ipinanganak around 23, 24 weeks, medyo marami pa kasi silang issues and hindi naman lahat pero karamihan ay matagal bago sila matuto kumain by mouth. Ngayon, hindi pa uuwiin yung baby ninyo kapag nangangailangan pa ng tulong ng NG tube, ng nasogastric tube feedings. So, dapat 100% as much as possible yung pagkain ng bata. At syempre, alinsunod sa ganon, dapat yung timbang ng baby ninyo ay tumataas dito sa feedings. Hindi natin malalaman kasi, especially kapag kayo, pauwiin kayo at malayo kayo sa ospital, mas maigi na nakikita kaagad kung yung baby ninyo will tolerate the volume of feedings or kaya nilang inumin lahat ng gatas and at the same time, consistent yung kanilang weight gain. Siyempre, importante po na ang baby po ninyo ay lumaki. So, ang isa pa pong binabantayan ay yung tinatawag nating thermoregulation. Kung mapapansin po ninyo, ang inyong preterm baby na nasa NICU ay nilalagay sa incubator. May mga protocol po, may mga ospital na dapat pag nailabas na sa incubator yung baby, tinitignan namin kung kung hindi ba lalamigin yung baby ninyo o magkakaproblema sa temperatura outside the incubator dahil parang testing na rin po ito sa pag-uwi ng bata. Pagka ang bata ay nilalamig, ibig sabihin hindi pa talaga sila ganun ka-ready para umuwi. So most of the time, binabalik po natin sa incubator yon hanggang sa makita natin na okay na sila. So yung isa pang tinitingnan natin dito, syempre dapat clinically stable yung baby. Kung may mga inopera, kung may mga infection, dapat nagamot na yung infection at wala na silang signs of infection.
Ito, usually na tinitingnan natin for term babies. So, yung mga preterm na may infection, syempre, dapat nagamot na yon, or kung wala na sila mga signs and symptoms ng infection. Kung term naman ang inyong baby at na-admit sa NICU because of infection, sinisigurado natin na na-clear out na nga yung infection sa katawan ng bata bago kayo pauwiin. So, yun po. Kung ang anak po ninyo ay may problema sa puso, kung kailangan bang operahin, dapat sigurado ng gumagaling or magaling na yung operasyon at kayo po ay may appointment or sigurado yung follow-up ng inyong cardiologist. So, may mga baby reads po tayo na may problema sa paghinga on the get-go, or yung mga baby na may tinatawag tayong HIE or hypoxic ischemic encephalopathy. So, yung mga bata po na ito, nilalagay po natin sa cooling blanket for 3 days and then inoobserbahan po natin sila for seizures. Pagka ganun po, dapat ang kasunod nito, ma-check yung MRI ng inyong baby at malaman po natin or malaman ninyo kung ano ba yung mga kasunod pang gagawin. Like follow-up or kung may mga gamutan pa. So sa mga nanay po na nag-iisip kung kailan makakauwi ang bata, ito lang po yung mga bagay na tinitingnan natin. So, kayo po, ang recommendation ko is to always talk to your pediatrician or to your doctor dahil sila po yung nakakaalam kung ano yung management ng inyong baby, kung gaano ka-stable yung inyong anak para makauwi, at kung ano ba yung mga kinakailangan pang gawin once na makauwi kayo sa NICU. Yun lang yung mga bagay na naiisip ko ngayong araw, at kung may panahon tayo ulit, gagawa naman tayo ng video para madagdagan kung ano man po yung hindi natin sabi sa araw na ito. Mag-iingat po kayong lahat. Until next time.